Kasama ko ngayong umaga si Glenmark/Antonio, siya ay member ng Toy Soldiers 118. Isang grupo ng mga nagkokolekta ng mga G.I. Joe characters. Pero yung pag-usapan natin ngayon mga diorama, di ba? Yes, sir. Flash. Ang tawag sa kanya. Pakita mo naman sa amin yung mga nagagawa ninyo. Okay, good morning sa mga nanonood po. What we have here are Toy Soldier 118 dioramas. We call them dynamic modular dioramas. Bale, Ano yung sabihin nun? Bakit 118? The name itself kasi, yun yung scale ng G.I. Joe. So, mayroong 1:1 scale, 1:4, 1:8. Yung G.I. Joe scale is 1:18, which is roughly 4 inches tall. Ayun, So, pala ibig yun sabihin. na Toy Soldier 118. Okay. So, maliit. Ang ibig sabihin. Maliliit lang siya. Tapos yung pong dioramas that you are seeing sa screen po ninyo are conceptualized by the team. Tapos po, as the name would suggest, dynamic modular diorama, nagpapalit po siya ng eksena. Pag nag-exhibit po kami, every 2 to 3 hours. Ayan. Pero pag sinabing diorama, para lang sa mga hindi familiar, ano? Ano ba yung sabihin ng diorama? Parang Capturing a theme. Parang frozen in time yung moment na yun. So, kunyari, as you can see here, ito yung parade and review ni Cobra Commander. So, sa comics or sa cartoons, kunyari, Inuman nila yan. Oo. Kaya pakita niya na sinecheck niya yung troops niya. And then, dito tayo sa susunod. Ito naman, sa ano yung next eksena naman ito? ito yung yung Battle Android Troopers, yung mga Black Cobra yung kalaban. Okay. Versus G.I. Joe Forces. So, dito yung medyo iconic na G.I. Joe Sergeant Slaughter. That Sergeant Slaughter, Yun. 1980s na wrestling icon who also got to have his own G.I. Joe figure. So, Ganda naman yan. dahil sa G.I. Joe figure. Okay, tapos itong mga items na ito, mga vintage pa ba yan? 1980s pa ba yung mga yan? Mga soldiers? O nakabago na rin? Actually po, what Toy Soldier 118 does is we mix the old with the new. So may mga luma, kagaya ng mga yan. And then we also have new toys, which are itong mga bats. So, Ito, mabilis lang, ano? Kasi ito medyo special to. Yung mga figurine na to, ito mga costume yan, di ba? Hindi nabibili sa kahit na anong store. Yes, sir. We have some action figure costumes made by some of our members. Meron dito si Deadpool na sa Marvel. And then we also have Hitler. Okay. And then sa Punisher the movie, si Frank Castle, yung Warzone. Then some of the natin, Hellboy na merong figure. Sige, kayo na gumagawa niyan. Parang May members po kami na nagko-customize. hindi lang basta collector, talagang mga artist din. Okay, mabilis lang. Itong last na diorama natin, ano naman to? This last diorama is our concept of the G.I. Joe Pit Headquarters. So, meron kaming tribute dito sa kakalabas lang na G.I. Joe Resolute cartoon. So, Okay. meron isang scene dito, yung isa sa mga G.I. Joe members na medyo namatay, so si Bazooka. So, meron dito na nakapikit siya, kinustomize din po yung customize din yung mata niya, ginawa na naka-white out, so mukhang nakapikit siya. Pero, ito yung supposedly concept namin ng headquarters, may Rifle Ridge, may community. Alright. Maraming salamat, Glenmark, sa iyong napaka-husay ng mga diorama. Doon naman tayo sa malayang bahagi ng studio, dito kay Rika, para ang mga hard-to-find collectibles. Rika? Unsa, kasama ko si G.I. Joe. Ay, sino ba to? Ano bang pangalan niya? G.I. Joe talaga. Pinakalumang G.I. Joe collection naman po ang nandito na mula pa noong 1960. Yun nga yung pinakauna. At marami pang iba muna kay Bam, Storm, Shadow, San Leon po. Umagang kay Ganda ba? Ay, Storm Shadow pala. Okay, unahin muna natin. Ano ba yung pinakaluma kasi sa mga collection na nandito ngayon? Actually, ito, This is what I'm holding. released in 1962. Nung daw unang nag-release, isa lang talaga siya, si G.I. Joe lang. And then, after that, 1960s, meron ba tayong mga 70s? So, walang 70s, but 80s dinabas itong mga to. Okay. So, if you notice, Anong tawag natin sa kanila? so, a real American hero sila. So, G.I. Joe, real American hero. Tapos, they re-released this noong 2000. Nung 2000. At ito namang mga nasa ibabaw, ano naman itong mga to? These are very, Luma ba yan? Or medyo makabagong panahon na? these ones, the Mighty Ones, they're brand new, but most of them are hard to find. Hard to find. Alin dyan? Like the clear, Zartan and Copperhead. Tapos, the Storm Shadow na puti, it's mail away. So all three are mail away. Bakit? Sorry ma'am, bakit sila hard to find? Wala ba talaga niyan dito sa You Pilipinas? have to collect some like proof of purchases to redeem them. Wow! But they're not available here in the Philippines. So mga ilan kaya yan? Like parang points yan, ano? Points yan. Mga ilang
ganun kaya bago ka makakuha ng It isa? depends on the figure, how many they need. Usually it's like 10 to 15 points. Okay, and I heard that 20 plus years ka na nagko-collect ng mga yung G.I. Joe collection, ano? Ano naman ang tip mo sa mga gustong mag-umpisa pa lamang? Take care of your toys and just be careful in playing with them and value them. Value din. Meron, ito na lang last. Siyempre, naka-budget ka ba sa pagbili ng mga ano? Siyempre, hindi rin naman ganun kamura ang pag-collect ng mga G.I. Joe, di ba? Yes. It's budgeted. Right now, the 25th anniversary line is 380 pesos at the mall. The vehicles comprise like from 1,000 to 2,000. So, would you advise them na mag-ipon para sa ganitong collection? Yes. You have to really value the money, especially in this economy talaga. Okay. Naku, maraming salamat kay Storm Shadow.